Nature Day. Nagbabalik po tayo dito sa ating episode ngayong umaga. At ang pamagat, Are You Nature Connected? Discussions on why nature connectedness is essential. Kanina nga ay merong pa-quiz na binigay sa atin si Teacher Cez, no? So, yung mga watching sunrise, yung watching wildlife, at nalaman natin kung alin doon ang effective sa pag-promote ng human-nature relationship. At nagulat nga ako, classmate Ralph, dun sa watching sunrise. At tingin ko ikaw rin, no? Ako rin actually, classmate Vince. Pero sabi nga ni Teacher Cez, may kailangan pa nito ng further studies. Pero gusto ko rin naman tanungin si Teacher Cez sa kanyang experiences, kahit sa pagtuturo or kanyang personal experiences. Ano po yung mga times na naging connected din kayo sa nature? Sure, classmate Ralph. Ito talaga very memorable ko sa akin kasi ginagawa ko siya hanggang ngayon kahit matagal na siyang nangyari. No? Nung nag-practicum ako sa SG, naalala ko, syempre, sub-sub, ganyan. So, minsan kapag break, gusto mo talaga lumabas at umalis sa cubicle mo. Ang ginagawa ko, madalas, pumunta ako sa science garden ng school. Tapos, double purpose kasi yun. Gusto ko na ma-relax. So, lagi yung sabi nyo kanina, pag nasa nature kayo, nare-relax kayo. At the same time, sa akin naman, minimemorize ko yung mga kung ano yung living things na nandun. Then one time, nung nandun ako sa Koi Pond area, may lumapit sa akin na kasama ko rin nagpa-practicum ng Indian. Sabi niya, kung gusto ko daw ma-relax, pumili raw ako ng isang koi at sundan ko lang siya ng tingin. Observe ko raw kung saan siya pupunta, paano siya lumangoy, at kung ano-ano pa. At so, ginawa ko naman yun. At talagang naging habit na to. No? So, pag break ko, pumunta ako, tinitingnan ko, nung pumili ako ng isang koi, and I found out that it's very relaxing talaga. So, nalaman ko rin na ang koi pala ay talagang nagpo-produce rin ng sounds at parang binabati din nila yung isa't isa. So, ngayon, nung binabasa ko na itong nature connectedness, nung ko na-realize na, yung activity pala na yun ay could greatly enhance my nature connectedness. Ayun. Ay, parang Teacher Cez, medyo naiintindihan ko na po, no? Kasi kapag tinitingnan mo lang yung pond area, parang wala pa yung connectedness talaga doon. Pero since nag-focus ka sa isa, nag-pay attention ka, mas lumalalim yung naging interaction mo with the environment. So parang paying attention, yan. So, and engaging most of your senses, kasi engaged ka talaga. Those are really very important para po ma-enhance yung inyong nature connectedness. So, Teacher Cez, no, kung yung ginagawa pala nating exposure sa nature ay, it does not necessarily translate, no, to nature connectedness. So, paano pala dapat gawin ito ng tama? Yes. Tama yung sinabi mo, no, classmate Ralph. Pero ang maganda talaga ngayon, marami na rin talaga initiatives for green spaces. So, kahit dito sa loob ng UP, kung mapapansin ninyo, may mga pathwalks na papunta dun sa inayos na nila, ngayon sa UP Lagoon. At alam niyo ba, noong 2022, yung Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, they called for project proposals related to environmental sustainability. So, nakakatuwa pakinggan yung mga ganon. Sa labas naman ng campus, napansin niyo ba yung mga halls? Diba parang dumarami na yung mga green spaces nila na minsan talagang they make sure na friendly din sa mga animals. So, pero, yun nga, bakit sa talakayan natin kanina, it's not enough to just be in contact with the nature. You have to be connected with it. So, syempre may mga implications ito in terms of how to design and improve the spaces and in terms of how to better engage the public with nature for a healthy and sustainable future. So, sa policies din, no, parang madalas kasi nagpa-fund lang tayo, ganyan. But policies should require students or people to interact with nature, encouraging them to spend quality time with nature, no? So, wag lang basta-basta mag-allocate na resources or create green spaces. You have to make sure that those green spaces or, yung mga green spaces na yun ay interactive. Ang gusto kasi natin, syempre, we design activities so that students or the public won't just spend time in nature. Gusto natin na those spaces are effective in enhancing nature connectedness by letting the public not just be in the nature but with the nature, of course, diba? So dapat they have to notice the nature, they appreciate the nature, and
meron din yung eagerness of wanting to protect the nature wherever they are. Yan. So, well-designed yung ating mga Yes. green spaces. Yan. Sinasaalang-alang yung mga types of activities. Siyempre, yung base din sa mga activities na gusto natin, dapat i-angkop yung programs, ayan, yung mga design ng green spaces para kagaya nga na sinabi ni Mrs., ma-notice ang nature, ma-appreciate ang nature, at ma-protektahan ito. Yes. Tama ka dyan, classmate Ren. So, spending time in nature is good, but for the maximum benefits, no, there is a clear need to encourage people to spend time with nature and not just be passive observers. So, bilang isang guro, no, may malaki tayong gampain para maging nature connected yung mga students natin. Maraming pwedeng design activities. Sa matatag curriculum, parang pinopromote nila yung science process skills at even at early age. So, pwede tayong magkaroon ng mga iba't ibang activities tulad ng, bigay na ako ng examples. So, tulad ng mini field trip, kahit sa loob lang ng school compound. So, hindi nila kailangan lumabas. Sige, papakita natin yung isang example, no? So, dito, sa mini field trip, no, pwedeng gawin to sa kahit lower or higher elementary grade levels. So, sa lower elementary grade levels, pwedeng observe nila yung, diba, nasa labas sila, ganyan. Observe nila yung different leaves. Tapos, i-draw nila yung color base doon sa anong nakita nila. Tapos, sa higher level naman, kung allowed na sila kumuha ng magdala ng pictures, diba, ng cellphone, pwede nilang picturean yung mga iba't ibang leaves, tapos titingnan nila yung patterns, pwede nilang i-describe. So, pag ginawa nila yun, daming process skills ang pwedeng ma-develop doon. And then yung observing, syempre sa akibat na observing, communicating, classifying, anchoring, like yan, na pwede lang sabihin na, iba pala yung kulay, iba pala yung texture, ayan. Right. Ang galing, no, teacher says, kasi kung tutuusin, no, napakasimple ng activity. Kahit si teacher, di naman niya kailangan talagang gumastos, no, na ipapagawa sa klase. Kahit yung mga estudyante, hindi na kinakailangan gumastos ng sobra-sobra. Sa higher grade levels, kung hindi bawal sa kanila magdala ng phone, pwede rin siguro gawin ito sa kanilang bahay. Ano ba po kayo, teacher says, yung mga iba pang activities na pwede nilang gawin? Oo, marami pa, classmate Ralph. Actually, kung gagawin nila to sa kanilang bahay, importante lang yung mga guide questions kasi syempre pag walang guide questions, mahirapan din yung estudyante. So pwedeng tanong, what did you notice? Do leaves have different colors or patterns? And how are they different? Ganyan. So yung ibang activity naman, meron din tayong garden scavenger hunt. So, ito naman, medyo mas specific siya, hindi yung katulad kanina. So, mas structured ito. So, si teacher, pwede siyang gumawa ng listahan ng mga iba't ibang features ng mga halaman. Kasi, alam ko, sa mga schools, may gulayan sa paaralan sila. So, pwede na nilang gamitin yung mga gardens nila doon. So, dito sa garden scavenger hunt, example lang po ito isang example lang, pero pwede pang damihan ni teacher. So, for example, pwedeng sabihin ni teacher, find a vegetable that has stalks that grow upright and are closely packed together at the base. And then, stalks are smooth and have slightly succulent texture. Then, their leaves are dark green, broad and spoon-shaped with prominent veins. So, pag na-describe yun, nakakamilyarize yung bata sa iba't ibang parts ng plants. So, ano kaya yung plant na yun? Parang petsa yata. Ito ba? Favorite ko kasi yun eh. Oo. So, di ba, parang pag nakita, dala-dala nila yung ang tawag doon, yung clue na yun, nasa garden sila, tapos tinitingnan nila, parang feeling ko petsa ito. So, kung may oregano or okra, kung ano man, pwede namang ni teacher. At least i-engage yung different senses ng bata. So, yeah. Meron pa po ba kayong ibang activity, teacher says? Meron pa. So, pasidahan ko na lang siguro. Meron ding yung tinatawag na sit spot reflection. So, ang gagawin, lalabas yung bata, uupo lang pa, maghanap siya ng certain spot doon, mamili sila na certain spot, kasi engage nila yung senses ulit nila, no?
use your senses to notice, pwedeng ito yung instruction, use your senses to notice the sights, sounds, smells, and textures of nature. And then share your observation and reflection in the class. So pwedeng ang guide question dyan ay, anong pinaka nagustuhan mo dun sa mga nakita mo dun sa paligid? Ano yung nakita mong kakaiba? O diba? Kasi ito yung mga talagang hanap sila ng kakaiba. Para sa tingin nila, yun ang kakaiba para sa kanila. At again, na-develop ulit yung mga iba't ibang process skills dito. Ayan. So, ang ganda po ng mga activities na nabahagi nyo, Princess, no? Meron na po akong isang tanong. Kasi parang, ayan, kagaya ng mga binanggit nyo pong activities, minsan may garden. Kaso po, dito po, lalong-lalo na po, no, sa Metro Manila, paano po yung schools na walang space for gardens? Kasi po, baka merong ganun, no? Ano po kayang pwedeng alternative nila? Ayan. Yung mga examples natin kanina, no? We require the students to go out. But in case na may limitations talaga, pwede na siguro yung terrarium or aquarium. Kasi that would be a great help po, no, to supplement kung wala talagang green space. So, sa nature connectedness po kasi, ang gusto natin develop ay yung syempre, yung it really starts with the nature kasi. So, hindi mo pwedeng develop ang nature connectedness na ang primary component na ang nature mismo ay nawawala. Hindi mo siya pwedeng develop na, okay, based on your imagination, ganyan. So, medyo mahirap siya. Oh, would you agree, classmate Ralph at classmate Renz? Yes, mahirap nga. Ayan. Yes, teacher says. So, pero talaga, kung wala talagang terrarium o wala talagang aquarium, ganyan, pwede na siguro, no, parang papagawa na lang natin to sa bahay nila. Kasi baka naman may green spaces doon na pwede nilang observe. Doon sa... Sige, Opo. go ahead. Basta importante, teacher says, merong green space, kahit ano pa yan, kahit gano'ng kaliit yan. Yes, oo. So, doon kasi sa terrarium, ganyan, pwede natin silang turuan kung paano, well, basic ulit, observation, communicating skills. Sa higher grades naman, pwede mong ituro yung activities that foster a sense of responsibility and teach the students the basics of plant care and maintenance. Pero again, no, talagang importante na meron sana, kahit maliit, meron sana ng green space. Ito, teachers, no, last question. Uli na, no? Para sa kailan po ba best na sinisimula, no, ang pag-develop ng nature connectedness? Okay, best itong simulan sa mas maigi na simulan pag sila ay bata pa. Kasi, well, pwede natin sabihin, no, na ang pagiging makalikasan kasi hindi siya automatic na nangyayari. So, ba ang isang grade 1 student, mataas yung nature connectedness niya. Hindi naman siya automatic na makakalikasan ng agad, di ba? So, process talaga siya. So, importante na mas okay talaga siyang simulan sa lower grade level. Yan, tama po, teacher says, no, maging yung pagiging nature connected natin, proseso talaga siya, hindi siya automatic na ang mga bata nangangalaga na ng kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, teacher says. Na-appreciate ko po yung mga insights nyo at natuto po ako sa episode na to, no? So, yung nature connectedness, napakahalaga pala niya kasi hindi ibig sabihin nga na environmentally literate ka o mataas yung environmental knowledge mo ay one ka na with the environment. Kasi, for example lang po, no, gusto ko lang pong i-point out din, meron kasi akong mga experiences. Halimbawa, order tayo ng mga products online. Yung mga plastic nun, naiipon lang sa atin. So, yung mga single-use plastic, sayang lang. Alam natin na hindi tama na laging may plastic sa atin kasi, yun nga, wala na tayong gagawin sa plastic, nakaka-pollute lang siya. So, yung mga ganung bagay, tingin ko, kailangan natin isaalang-alang, no? Hindi porket mataas yung alam natin sa environment, ay environment, na tayo, connected na. So, teacher says, kayo naman po, meron po ba kayong message bago po tayo magtapos? Oo. Dadagdagan ko lang yung classmate friends, yung sinabi mo, konti na lang. Actually, nagkaroon ng study about adult environmentalism, no? They found out na itong mga may matataas na pro-environmental behavior, okay, yung conservation skills nila, sustainability, ganyan. But nung in-interview sila or nung may follow-up study about that, they found out na itong mga adults na to ay
maganda kasi yung exposure nila nung sila ay bata sa nature. At yung mga mabababa naman, yung pro-environmental behavior nila, sila yung walang exposure ng bata sa nature. So maganda talaga na simulan talaga siya as early as possible. So, para sa ating parang final message, and so, ayun no, parang alam natin na ang Pilipinas ay prone sa different natural disasters. We also know that we are one of the